Okay, gaya nga ng mga nag-end na raw, hindi, nakakalungkot lang kasi tayo naman ay big fan ng Liz Ken. Na eto na nga, parang tinuldukan na ni Liza Soberano at Enrique Hill ang natitirang friendship, kung meron pa mang friendship sa kanilang dalawa. Kasi nga, sa mga social media people na nakasubaybay, especially yung mga kapwa ko Liz Ken fans, na alam mo yun, unang nag-unfollow si Ken, si Enrique, sa Instagram ni Liza kasi nakita pa ng mga fans na pagkatapos mag-unfollow ni Ken, hindi agad nagbura si Liza ng mga pictures nila ni Enrique at kung ano-ano pa. And then, after a while, ito namang si Liza ngayon ang nag-unfollow kay Enrique. Dinamay niya na rin yung Jeffrey O. Actually, maraming ang napaho dahil sa mga hindi na nakakaalala, si Jeffrey O yung napapabalitang reason kung bakit nagkahiwalay sina Ken at saka si Liza. Si Jeffrey O din yung naging business partner ni James Reeds dun sa kanyang music label na namamalat ako ang tsaka ng boses ko. Charot! Si Jeffrey O din yung di umano'y nakakulimbat ba ang tawag doon? Nanloko yan. Nanloko na lang kay James ng around 100 million pesos. Dahil nga pumalpak yung mga transaction nito sa negosyo. Ang dami mga suppliers na humabol, na hinabol si James. To cut the story short, itong James O ang parang Korean agent na naging jowa na di umano nagbibigay ng mga exposure kay Liza sa lahat ng mga projects niya outside the Philippines. Ngayon, kung may mga dealing man daw dito si Liza sa Philippines, parang yung common friends na lang nila ang nakikipag-deal, like yung mga sponsorship niya nag-i-endorse siya ng mga local products and services, ganyan. But eventually, akala nating lahat, ako including me, na kahit pa paano may naiwang friendship dun sa dalawa kasi may mga last photos pa sila na ipinapakita at saka may mga common friends pa rin nagkukwento na pag umuwi sila isa sa Philippines, meron pa rin mga gathering, meron pa rin mga family event or what na kapwa pinupuntahan o dinadaluhan nila Liza at saka ni Enrique na hindi na nga nila masyadong pinupost kasi nga parang sa Enrique that time tinatry niyang i-win back ba itong si Liza, may ganung kwento eh. But habang binavlog natin itong last week ng January, na-confirm na tuluyan ng in-unfollow ni Enrique si Liza kasi nga may chika-chika na si Enrique ay nakikipagmabutihan na di umano for over a few months ago dito sa kanyang kaibigang celebrity din. Nakalimutan ko pangalan pero vlogger ito na nakakasama niya sa diving at ang reason pa is parang nakikisosyo sa ilang negosyo na kasali si Enrique, not necessarily pag-aari ni Enrique, pero marami kasi sa Enrique parang sinalihan na mga business na naglagak siya ng puhunan. Isa na nga dyan yung film outfit, tapos yung nagpo-produce ng concert, tapos may realty business, tapos alam namin parang may resort pa na may restaurant or something. Di doon yata nag-invest itong girl. So anyway, to cut the story short, di matagal na di umanong nakikipagrelasyon dito sa Enrique. Kaya nitong huli na lang na out of the blue, in-unfollow niya na itong si Liza siguro para matapos na. And then, siguro naman itong si Liza, wala na rin sigurong rason para i-follow pa niya si Enrique. In-unfollow na rin niya si Enrique. At yun na nga, pati nga yung Jeffrey O na napadaho nga ang marami, if in-unfollow na rin niya na ang ibig daw sabihin nito ay wala na rin sila nitong Jeffrey O or what. And may mga balita nga lumalabas na posibleng sabi nila gimmick na naman daw ito, gawa ng baka daw may pagsasamahan proyekto or what, baka daw may kung ano-anong ganyan. Pero
kami naman bilang nakilala din namin itong mga ito at lalo na dito kay Enrique sa kampo niya, para hindi naman nila gagawin yun na yung gigimik-gimik ng unfollow dahil sinasabi nga ng marami hindi na rin sila masyadong relevant dito sa industriya kasi nga nabuwag na ang love team nila, plus hindi na rin masyadong visible. Maliban si Enrique, ang mga ginagawa niyang projects ay sa dalawang magkasunod na film festival entries niya noong 2024 at itong 2025, although nagbida siya dun sa yung ginawa nila sa Taiwan, yung horror something, plus itong Manila's Finest recently lang last December, hindi pa rin na-establish talaga yung Enrique Hill na as a solo star. Although meron siyang ginawang series na ipapalabas sa TV5 kasama si Andrea Brillantes, hindi pa rin what do you call this, iniintay pa rin ng marami kung ipapalabas ba ito this year, kasi ang huling balita is parang na shelf na parang at a later date pa daw i-show. But ayon naman doon sa pagtanungan namin mula sa grupo ng TV5 Inquest at saka na mag-produce nito, within the year naman ipapalabas. And matindi na nga yung ginagawa nila mga teaser at dahil ito rin nga yung kauna-unahan ding series ni Andrea Brillantes since umalis na rin siya sa bakuran ng ABS-CBN at dito na nga siya gagawa sa TV5. May mga ganong usapan. So siguro naghahanap lang ng perfect timing, and ang alam namin, bukod dun sa TV series na yun na Enrique, may nakatakda pa rin siyang gawing isang movie na bilang producer, actor din siya. O hindi pa nga lang kumpleto, hindi pa lang buo kung ano yung gagawin, anong klase, pero ang sabi ng napag-usapan, nakaka-chismisa natin, isang action series dito na may love something and mga bagong artista rin yung mga kasama ni Enrique dito. So ganun lang, nakakalungkot sa mga Liscan fans na talagang lahat may katapusan, sabi nga natin, kasi kahit yung mga famous na mga love teams tong, di ba, hindi na tayo lumayo. Yung Kathniel, ganun din na nangyari. Yung Jadine, si James nga, itatambal na kay Catherine Bernardo. Tapos, ito nga, si Lizken, si Liza, hindi natin alam kung ano pa ba talagang gusto niyang gawin. Although, magaganda naman ang mga nakakarating na balita sa atin or nababasa nating balita about her at yung mga ginagawa niya sa Hollywood. Kaya nga lang, kumpara mo sa pagiging sikat na sikat niya nung araw dito sa Philippines, hindi pa talaga niya na-achieve yung ganung klaseng popularity, kumbaga. So let's just hope, malungkot man ito, malitang ito sa mga Liscan fans, lalo na sa gaya ko, kailangan nating tanggapin kasi we really have to move on. And itong ganitong klaseng balita, talagang dapat nating asahan na darating sa atin sa one of these days. So yun lang mga Liscan fans, malungkot pero ganun pa rin. Yung mga tagahanga ni Ken, tagahanga ni Liza, pero as them bilang sila, hindi na natin masasagot yan. Maaaring panahon na lang ang makakasagot yan kung may mangyayari pa bang Liscan in the future or what. O diba? Pero kami dito sa Unbettable Channel ay patuloy na nagpapasalamat po sa aming mga ka-Team Unbettable. Sabi ko nga sa inyo, di ba, pagpasensya nyo ng boses ko sa talagang may karamdaman tayong dapat nasikasuhin. Namamalat pa rin talaga ako. Tapos, yung aking bayaman na. Anyway, ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat sa inyong lahat dito lamang sa Unbearable Channel.